Ay, ano ba to? Nag-graduate nga yung anak ko, hindi naman makapasa sa company exams. Hindi siya ma-regularize. Nay, hindi lang anak mo ang may problemang ganyan. Naaalala mo ba? Sa lugar ninyo, hindi full day yung pasok niya, kaya kulang rin ang oras sa pag-aaral. Naka-shift nga sila, di ba? 4 a.m. nga yung unang shift. Kasi kulang yung mga classrooms, kulang yung mga teachers sa school niya. Kamusta school? Ma, hindi ko masundan yung pinapagawa ni teacher kasi wala akong workbook. Baka bukas ako naman ang may libro. Kulang yung mga libro sa amin eh. Ha? Ano yun? Pati sa mga libro, shifting rin? Hindi lang kulang ang classrooms, materyales at libro. Minsan, kulang rin ang training ng mga teachers sa kanilang subjects. Kulang ang teaching resources. Kawawa naman ng mga bata. Ganyan na lang ba talaga? Nay, alam mo, may pera naman ang Department of Education. Sa 2024 nga, 900 billion pesos ang budget eh. Ah, ganun ba? Ibig sabihin magkakaroon na ng disenteng classroom ang mga estudyante? Meron na ring libro bawat bata? At mas mahusay na ang teacher training? Dapat lang. Kung ang budget ay gagastusin ng tama, magiging maayos ang edukasyon ng mga anak ninyo. Ang kalidad ng edukasyon ay nasa kamay ng mga nasa pwesto. Hawak nila ang kinabukasan ng kabataan. Kaya mahalaga na piliin natin ang mga taong may malasakit sa kabataan.